kasawian, niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lalim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa'yo,
aming Diyos, dakila sa lahat. Ang kabutihan mo ay walang katulad. Ikaw na mapagmahal at tapat, lahat ng papuri ay tanging sa iyo lamang. Kami ay narito sa oras na ito upang itaas ang iyong pangalan. Dakilain ka at papurihan. Pasalamatan sa lahat ng iyong gawa. Salamat o Diyos sa araw na ito. Panibagong lakas, buhay na nagmumula sa inyo. Salamat sa mga pagpapala na ipinagkaloob at ipagkakaloob mo pa sa amin. Inaamin po namin na kami ay makasalanan, nagkasala sa isip, salita at gawa. Hindi karapat-dapat sa inyong kabutihan at sa inyong pagpapala. Ngunit kami ay lumalapit at humihingi ng kapatawaran at nagnanais na pumasok po kayo sa aming mga puso upang maging aming Diyos at tagapagligtas. Jesus, aming Diyos, dahil sa inyong pag-ibig at pag-alay ng inyong buhay, kami ay nagkaroon ng bagong buhay, isang buhay na nagnanais na maglingkod at sumunod sa mga ipagagawa mo. Hinihiling po namin na kami ay gamitin mo upang maglingkod at maging pagpapala sa iba. Gamitin mo kami sa ikalalago pa ng inyong ministeryo at maging tagasunod mo sa lahat ng oras. Amin din pong itinataas sa inyo na pagpalain at bigyan ng kalakasan ng bawat isa. At ikaw, ang iyong mga salita, ang aming marinig, maunawaan at maipamuhay sa bawat araw ng aming buhay. Walang anumang pandemya o sakit o kahit ano pa mang makakapigil sa amin upang ikaw ay aming maitaas, mapapurihan at matanyag. Ang lahat ng ito ay pinagpapasalamat at itinataas namin sa tanging pangalan ng aming Ama, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Isang pagpalang umaga po sa bawat sa ating lahat. Muli po namin kayo welcome sa ating online worship service. So, yun nga po na napakabuti ng Diyos na muli tayo nagkasama-sama para sambahin natin siya. So, alam po namin na sa kabila ng kasiyahan, ng kagalakan, alam namin na bawat isa sa atin nakakaranas ng takot, ng lungkot, ng pangamba. And yung iba siguro natatakot dahil para sa kalusugan ng pamilya, sa kalusugan ng bawat isa. Yung iba naman natatakot na muna ng trabaho o natatakot na gawin yung isang bagay. But the good thing is here, mga kapatiran, ay natatakot tayo dahil alam natin na hindi natin kaya na mag-isa. Dahil natatakot tayo na hindi natin kayang gawin yung isang bagay na wala yung presensya ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman sa mga oras na to, sa halip na matakot tayo, manalangin tayo dahil ang Diyos ang siya magbibigay ng kapayapaan sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya naman church, samahan niyo po kami. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa. Sama-sama po nating bagitin ang salitahan ito. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lord.
For thy God I confess, bowing here I find my rest. Without you I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Yes, Lord. Sing unseen, your grace is more. Grace is found, is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is rising me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, I need you. Oh God, I need you. Oh God, I need you. You gave it all for me. My soul desire, my everything. All I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that rescued me.
to be with you, Jesus. You gave it all for me, my soul desire, my soul desire, my everyday, and all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me? All I am is devoted to you. And how could I not be good? You're here with you, so have your ways in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. We say, this is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. Jesus. The one thing I ask is to be with you. The one thing we ask, we sing. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. Yes, Lord. Jesus. Jesus. Yes, Lord. We wanna see you, we wanna see you, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. Upon the lines across this land, that all of my see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see Jesus lifted
wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. We wanna see, we wanna see, we wanna see Jesus lifted high. If you love your mommy, clap your hands. 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 Happy Mother's Day, I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. If you love your mommy, stomp your feet. 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 Happy Mother's Day, I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. If you love your mommy, jump up and down. If you love your mommy, jump up and down. If you love your mommy, jump up and down. If you love your mommy, jump up and down. Happy Mother's Day, I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. If you love your mommy, touch your elbows. Touch your knees. Touch your toes. Now freeze. Touch your hip bones. Touch your wrists. Touch your nose. Blow a kiss. Happy Mother's Day, I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, I love you more than I can say. You mean the world to me. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Maganda at mapagpalang araw po sa lahat. At akin pong binabati ang ating mga kananayan ng Happy Mother's Day. Ganoon din po sa ating mga katatayan na tumatayong nanay na din sa kanilang mga anak dahil sa iba't ibang personal na kadahilanan at maging sa sino man na may ginagampanan na role bilang isang nanay
kahit wala pang biological child. Muli, hayaan niyo pong batiin ko kayo ng Happy Mother's Day. And now, for today's message, ito ay pinamagatan natin na The Oil of a Woman. Sa ating pag-umpisa, ay nanyang ko po na tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog ng may kapakumbabaan sa inyo. At amin pong itinataas sa inyo ang aming mga kakulangan na ang kakumpletuhan nito ay masumpungan po namin sa inyo, aming Panginoong Hesus. Maging ang aming kahinaan, maging ang aming kalakasan ay amin pong matanggap mula sa inyo. We also pray for wisdom, lead us by the Holy Spirit upang malaman namin ang katotohanan nagmumula sa inyo at sa inyong salita. Turuan niyo rin po kami na sumunod at let your will be done, aming Diyos. Panginoon, maraming salamat. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang inyong instrumento sa pagtuturo at pagpapahayag at pagpapaliwanag ng inyong pong salita. Maraming salamat sa pangalan mo, Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen. Tayo po ay magbasa sa Biblia sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a small jar of olive oil." Elisha said, "Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each filled, put it to one side." She let him in, shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not a jar left." Then the oil stopped flowing. And may the Lord add blessings, enlightenment, and applications to this very intriguing story. Unahin po nating alamin at pansinin sa mensaheng ito yung ilang liabilities nung woman at kung ano-ano yon. Una, her husband died. Napakalaking suliranin at pasanin na namatayan ka ng asawa. Lalong-lalo na at hindi ka naman ginugulpi, wala namang masamang bisyo, at hindi ka ninanakawan ng iyong savings. Tunay na nakakalungkot yun na mawalan ka ng asawa. Although paminsan-minsan may natutuwa na finally namatay din ang asawa nila, pero konti lang siguro yung mga ganong senaryo. Napakalaking suliranin at pasanin na namatayan ka ng asawa. Lalong-lalo na at hindi ka naman ginugulpi, wala namang masamang bisyo, at hindi ka ninanakawan ng iyong savings. Nakakalungkot yun na mawalan ka ng asawa. Although paminsan-minsan may natutuwa din na finally na namatay ang asawa nila. Pero konti lang siguro yung mga ganun. Pero kadalasan, nalulungkot. Sa situation ng woman, her husband died. So she had emotional and financial liability. Biruin nyo yun, may problema na kayo sa puso, may problema pa kayo sa bulsa. Nagsabay. Then, isa pang liabilities maliban sa naging pagpanaw ng kanyang asawa ay number 2, her husband left an outstanding debt. O, di ba? May pamana.
may remembrance, may memorabilia. At ano yun? Utang. May iniwan pang utang. So again, another financial liability yon para dun sa woman. Magastos na nga yung pagpapalibing, magastos na yung lamay, at lahat-lahat. Then, later on, malalaman mo, may utang pa and with time pressure. Sa totoo lang, mahirap ang mga bagay na may time pressure. At alam ko pong danas nyo yan. At sa point of view ko, para sa akin, ang tatawagin ko lang na may problema is yung may time pressure. At saka yung wala sa inyo ang solusyon. Halimbawa, nalilito ka sa manliligaw mo kung si A ba o si B. Hindi problema yun kasi nasa iyo naman ang solusyon, di ba? Ang may problema yung nanliligaw. Kasi ang problema niya doon kung pipiliin ba siya or not. At isa pa, wala sa kanya ang solusyon. Kaya nga mga kapatid, wag niyong tinatawag na problema lahat. Kasi nagmumukha tuloy mabigat ang buhay. Samantalang hawak niyo naman pala ang solusyon. And what is the other liabilities of this woman? Number 3. Her 2 sons will be taken as slaves. At masakit yon para sa isang nanay. Message nyo lang po ako sa comment section kung mali po yung sinasabi ko. Meron pa nga ibang nanay na luluha at naiiyak pa kapag aalis at malalayo sa kanila ang anak para pumunta sa malayong lugar para mag-aral o maghanap buhay. Pero according naman dito sa story na binasa natin, yung kanyang dalawang anak ay kukunin para gawing alipin, para maging kabayaran sa naging utang ng kanilang pumanaw na tatay. So again, panibagong emotional problem na malalayo sa kanya ang kanyang mahal sa buhay. At another financial and economic problem dahil sooner or later, kapag tumanda na siya, ang kanyang mga anak dapat ay yung expected na na mga ngalaga sa kanya. Pero paano nila magagawa yun sa kanilang ina kung sila ay slaves? So, nagkapatong-patong ang problema nung woman. Ang laki ng problema. Ang bigat ng problema. Bakit? Namatayan, wala pang pera, merong utang, yung mga anak mapupunta pa into slavery. So, napakabigat at laking problema yon. Kung kayo ang nasa kalagayan niya, anong mararamdaman niya? Kaya kung may problema kayo, I challenge you na i-compare nyo ito sa situation nung woman. So that you can see yourself in perspective. At syempre, kung may liabilities, meron din namang assets. But the question is, may assets nga kaya yung woman dito sa story? So atin pong hanapin at titignan kung meron po siyang assets sa kabila ng kanyang mga napakaraming liabilities. Sa biglang tingin, parang wala. Na parang walang ka-asset-asset yung woman. Yung pala, maaaring guni-guni lang natin na wala. Pero sa totoo lang, meron. Ngayon natin pong isa-isahin ang 7 assets nung mother or nung woman sa story. And again, gusto ko kayong i-challenge now na kung meron kayong problema at sa tingin nyo wala kayong assets to solve your problem, think again. Pag-isipan po nating mabuti. Dahil sa biglang tingin, walang assets ang babae sa story, pero hahanap tayo at least ng kanyang 7 assets. And her asset number 1, her husband was a godly man. That was an asset. Her husband had a godly vocation. Her husband was in the company of the prophets. Apparently, her husband had a good name, a godly record,
and a godly name. Kaya nga sabi ng woman kay Elisha, you know that he revered the Lord. Kinagalang niya ang Panginoon. That was the great asset of this woman. Her husband, though dead and live a terrible death, but also left a good legacy. A godly legacy. And that was an asset. Her husband was godly. Then number 2 asset, the woman had a sensible disposition and decision. Ibig sabihin, yung woman marunong mag-isip, matalino, magaling ang desisyon, merong disposisyon. Her husband was in the company of prophets. So, ano ang ginawa niya nung may dumating na trouble or problema sa kanilang buhay at sa kabila ng pagpano ng kanyang asawa? Ito yung ginawa niya. She approached the chief prophet, Elisha. Hindi siya pumunta kahit kaninong kapitbahay, hindi siya pumunta kung kani-kanino, kundi ang in-approach niya, godly man din. So, meron siyang sensible decision. Marunong siyang mag-isip. In-approach niya kumbaga yung employer, si Elisha. At syempre, godly person pa. At pangatlo niyang asset, a diplomatic and very substantial language. Marunong siyang magbitaw ng salita. Alam niyo po ba nga napakalaking asset yung maganda at marunong kang magbitaw ng salita? Because everywhere in life and every time in life, we need people's help. Kailangan po natin ng tulong ng ibang tao. Siyempre, yung tao naman, kapag hindi ka gusto, hindi ka tutulungan. So, it's very crucial to be likable. It's an asset to be likable. Yung magugustuhan tayo ng mga tao sa ating paligid. Kaya naman, one of the greatest ways to be likable is to have good speech, good words, yung marunong kang magbitaw ng salita. Now, ano yung galing ng woman doon sa kanyang pagsasalita? Ano yung sinabi niya kay Prophet Elisha? My husband, your servant, is dead. And let me emphasize once again, my husband, your servant, is dead. In other words, she was saying, he was your employee. And therefore, he is your responsibility. Nagkanda utang yan kasi hindi naman siya nagnegosyo, kundi dahil naglingkod sa inyo. Again, in other words, sinishare niya lang kay Elisha yung responsibility without offending the prophet. Hindi niya ito sinisisi, hindi niya sinisigawan, hindi niya inaaway sa kanyang pananalita. Hindi siya naging rude. Kundi sabi niya, with respect, my husband, your servant, is dead. At binanggit pa niya, he revered the Lord. Pinapaalala ng woman na makadiyos ang kanyang husband. Ginalang nito at ipinipitagan ang Diyos. Ang point ng woman, therefore, my husband should honor the Lord. And therefore, your protection and patronage. Again, sinasabi rin ng woman na my husband revered the Lord. Ginagalang niya at pinaglilingkod ng Diyos. Kaya, dapat siya ay under God's protection and you are the prophet, therefore, and for sure, God will use you para masolve ang problemang ito. At sabi pa ng woman dito, hindi lang yun, his creditor will take my sons away. Hindi niya sinabing our creditor or my creditor, kundi sinabi niya his creditor or my husband's creditor. Parang sinasabi niya lang dito na responsibility yun ng asawa niya. At responsibility rin sa Elisha dahil siya ang superior
nito. At responsibility din siya ng Lord dahil siya ay makadiyos. And she emphasizes na dahil doon, dahil sa utang na yon, ang anak niya ang mawawala. At ganun nga ba daw dapat yun. So parang sinasabi ng woman dito, I am the affected one and I am the disadvantaged one. So her asset here that she has ay yung good speech. Marunong siyang magbitiw ng salita. And ano pang meron siya? Number 4, she had a little amount of oil. At nang malaman nga ng prophet yung problema ng woman, tinanong niya ito kung ano bang meron sa bahay nito. Maaring sa isip-isip ng babae, doon sa story, nako, wala akong isasanla, wala kaming piano, wala akong ginto, wala akong gintong ngipin na may bebenta. So, sinabi ng woman kay Elisha na wala, we have nothing. Malungkot niyang tugon. Pero kung kahit anong bagay, meron pa naman. At ito yung kakarampot kong langis. So, sabi nung woman, may kaunti raw siyang langis. And according to studies, alam nyo po, sa Middle East, napakahalaga ng langis. Meron po kasing tinatawag na katas ng oliba. At yung katas pong ito ay pwede pong gawing pang shampoo, ipanglagay sa mukha, pwede yan na kainin, pwede yan na magamit sa pagluluto. It can do anything. Kaya it was precious. Makikita rin po natin sa tagpong ito na nakisangkot na si Elisha sa problema nung woman. Nung time na sinabi niyang, how can I help you? So yun na yung tanda na si Elisha is belong na or kasama na sa pag-resolve nung problema nung woman. Kaya niya tinanong yung babae, how can I help you? Naging part na siya ng problem solving at ginawa niya ang kanyang part. Now, ano yung naging part doon ni Prophet Elisha? Yung magkaroon siya ng idea as part ng solution. At pangalawa, nagbigay siya ng instruction dun sa babae kung paano ito at kung ano ang gagawing solusyon. So, kanina po, nabanggit ko sa inyo na naghahanap tayo ng 7 assets nung babae at nakaka-4 na tayo. So, 3 na lang to make it 7. So, gagawin natin, titigil muna tayo dun sandali at isisingit muna natin yung another 7 instructions as part of the solution ni Prophet Elisha. So, 7 instruction or Prophet Elisha, 7 steps to do. So, ano-ano yung 7 na yon? Na 7 instruction or steps na ibinigay ni Prophet Elisha. Number 1, find and get an empty jars. Sabi ng prophet, okay, may konti kang langis dyan, sige ganito gawin mo, puntahan mo, maghanap ka, kumatok ka sa lahat ng iyong mga kapitbahay, manghiram, manghingi ka ng jars o banga na lalagyan ng oil na walang laman o di na ginagamit. At yung woman naman ay agad na sinunod ang unang instructions para humanap at humingi ng mga empty jars. Then, instruction number 2, go inside your house. Sabi ni Elisha, pumasok ka at isara ang pinto at sinunod naman yun ng woman. Yung second instruction. Then, third step, involve your sons. Pero paano at bakit daw nila need pang isara? So, of course, para po yun sa privacy, for discretion, and concentration. At sinunod nga nilang isara ang pinto at inaayos, ipinila ang mga bangang walang laman, malapit sa kanilang banga na may kakaunting langis. Involve your sons, sabi ni Elisha, sa pagsasagawa ng solution. Total sila yung mapupunta sa
slavery. Involve your sons para matuto din sila sa problem solving na darating pa sa kanilang buhay sa kabila ng kanilang tamang edad na meron na sila by that time. Then number 4 steps or instruction, pour oil into all jars. Ginawa nga uli ng woman at ng kanyang mga anak na magsali ng langis sa lahat ng empty jars. At pagkatapos, step 5, Elisha said, "Go, sell the oil." Now, makikita natin ano yung naging solusyon. Mapapansin natin na komersyo ang naging solusyon. Maaaring sa isip-isip ni Elisha, financial pa lang problema mo, dapat financial din ang solusyon. Kaya ang kailangan maging productive ka at magnegosyo ka, magtinda ka. So, meron siyang konting bagay, pinarami para itinda. So, hindi ginawa ni Elisha na pinaulanan siya ng pera o hindi siya pinatulog or pinagising na may pera na pagising niya sa banga. So, remember church, God will not do for you what you are designed and enabled by God to do. Kailangan ikaw ang gumawa ng bagay na yun. So, kaya nga sabi ni Prophet Elisha doon sa babae, okay, ngayong nalagyan mo na, itinda mo na ang mga iyan. And then, ito yung number 6 instruction ko sa'yo. After mong may pagbili ang mga langis, pay your debts. Yung kikitain mo dyan, pangbayad na sa naging utang ng iyong asawa at iba pang pinagkakautangan, upang di na mawali sa iyo ang iyong mga anak at hindi na sila gawing alipin. At pagkatapos, number 7 steps, live on the surplus. Alam niyo po, maraming mga tao kapag nagkapera na, lilimutin na yung inutangan, tatakbuhan, mag-enjoy na muna bago magbayad. Pero nakita natin sa story, ang pinagawa ni Elisha doon sa woman ay bayaran muna ang lahat ng utang at yung matitira, yun ang gagamitin nila sa kanilang ikabubuhay. Settle all obligations first before enjoying. So, nalaman na po natin yung 7 bilin or yung 7 instruction or yung 7 steps. Now, balikan po natin yung 7 assets ng babae kung saan nga nakakaapat na tayo. Pero pupunta muna tayo ng sandali sa iba pang naging part or bahagi ni Prophet Elisha bukod sa idea at instruction niyang naibahagi. So, ano pa yung naging part ni Propeta Elisha doon sa woman? So, siya rin ay naging blessing. Naging instrumento na maging blessing para dun sa woman. And what else? Siya ay naging instrument for prayer, for blessing, for the project. And now, proceed na tayo ngayon sa assets ng woman. So, number 5, or ikalimang asset ng babae, maliban sa konting oil, ang ikalimang asset niya, she had a good community standing and human relations. Although walang verse na nagsasabi, pero kayo ba naman ang makahiram at makahingi ng maraming mga jars? Halimbawa, dyan sa lugar ninyo, hihiraman nyo lahat ng isang bagay. Kapag kayo nakahiram sa napakaraming mga kapitbahay nyo ng isang bagay na gusto nyong mahingi or mahiram, for sure, maganda ang PR nyo. So, para ipagkatiwala sa inyo ang isang bagay na nababasag o ipahiram o ibigay sa inyo, siguradong nakapagtanim kayo ng kabutihan sa inyong kapitbahay beforehand. So, kasi kung wala kang magandang
tanim sa kanila, maaring baka mapagdamutan ka or baka hindi ka bigyan. Pero makikita natin story, yung woman dito, marami siyang nahiram, marami siyang nahingi na mga empty jars sa lahat ng kanyang kapitbahay. So, yun ang isang naging asset na meron yung woman. She has a good community standing and human relations. And also, connections. So, mahalaga din yun. That's an asset. And next, number 6, another asset that she had, obedience and industry. Work hard. Anong ginawa ng woman? Di ba, nagbahay-bahay? Hindi niya inalintana kung ano man ang sasabihin ng mga tao sa ginagawa niya. Kahit napagkamalan pa siya na medyo nasisiraan dahil sa pagkawala ng kanyang husband. So, ang ginawa niya lang, basta nagtrabaho lang siya. She worked hard. She obeyed the prophet. And then, she paid the husband's debt. At sa kabila ng kanyang pagsunod at kasipagan, nagawa niyang gawin ang lahat. So, what did she have? Asset number 6, obedience. Na nag-leads to industry. Or industry that makes obedience easy. Kasi pag tamad ka, mahirap mag-obey. So, napakaganda nung kanyang naging asset. Obedience and industry. And last, number 7, her greatest asset, faith. Kailangan nyo ng malaking faith para gawin nyo ang inuutos. Sa sitwasyon ng woman, wala silang kapera-pera at gagawin pang alipin yung kanyang mga anak nung pinagkakautangan ng kanyang asawa. Pero anong ginawa niya? Through her faith, sumunod lang siya. Sumunod at nagtiwala lang siya without asking the prophet. Sumunod lang siya kahit wala siyang idea kung ano ang mangyayari sa mga pinaggagawa niya. And that faith leads to wonders. That faith leads to solution. That faith leads to solve the problem. And also that faith to be able to fill an empty jar with very little oil. Napakahalaga at kailangan natin ng faith. Sabi nga sa Mark chapter 9 verse 23, Jesus said, everything is possible for one who believes. At yan ang 7 assets ng woman. Then next, what was the major limitation of the woman? So una, tinignan natin yung liabilities niya. Then assets of the woman. So, akala natin di tayo makakabilang ng 7 assets, pero meron pala. Kaya naman sa buhay din natin, mga kapatid, kung minsan kapag may problema tayo, akala natin wala na tayong ka-asset-asset. Di dapat tayo panghinaan kapag ganun. That's why I challenge you, count 7. For sure, meron kayong mahanap. Now, balik tayo uli dun sa woman. There was limitation for this woman. What was that? Okay, ano yung limitation? So, it was the number of empty jars. It was very limited. And you must take note that the oil, diba? Oil stopped pouring not because the oil runs out, but because she has no more jars. Tumigil ang pagdaloy ng langis, hindi dahil naubos ang langis, kundi dahil naubos ang lalagyan. Siyempre, alangan namang sayangin ng Diyos at tumapon sa lupa yung kanyang miracle. Remember, church, God's supply is not limited. His capacity to give is not, hindi nalilimitahan, but by our capacity to receive. Tandaan po natin na sa pagbibigay ng Diyos, ang nagbibigay ng limitasyon ay hindi ang Diyos. Dahil wala siyang limit. Kundi sino ang nagbibigay ng limitasyon? Kundi tayo. Bilang recipient or bilang receiver ng kanyang biyaya.
And according to our faith, it is done unto us. Kaya napaka-important po na makita natin yan. Sabi sa Luke chapter 6 verse 38, "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over." Sa Tagalog, siksik, liglig, at umaapaw. Yan ang ibibigay sa atin ng Diyos. And in 1 Corinthians chapter 2 verse 9, "However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him." Wala daw mata na nakakita, walang tengang nakarinig, walang isip na naka-imagine kung ano ang hinanda ng Diyos para sa nagmamahal sa Kanya. Higit pa sa pwede nating imaginein, at hindi lang ito para sa next life, kundi para rin dito, sa mundong ating kinalalagyan. Pressing problems and difficulties may come, darating, but remember this, they are not without solutions. Ang lahat ng problema ay may katapat na solusyon. Sabi nga po, sa liman ay may katapat ding langit. Kaya ang lahat ay may katapat. Hindi pwedeng wala. Tandaan din po natin, there is oil for every need. So whatever your need now, church, there's oil for your need. Meron yan. And you know why sometimes you don't find it? Bakit hindi mo yan nasusumpungan? Because you are looking to your neighbor's resources. Doon ka nakatingin. You are looking at others people's resources. Nakatingin tayo sa pera, nakatingin tayo sa ari-arian o negosyo ng sino man, nakatuon tayo sa talent ng iba, inaasam na makuha natin yung ganitong tao o maging ang ibang bagay para lamang resolbahin ng problema. Pero tandaan po natin kung ano ang sinabi ni Prophet Elisha doon sa woman. Anong sabi niya? "What do you have in your house?" Hindi niya tinanong yung woman na meron ka bang kamag-anak na mayaman? Hindi niya sinabing, baka meron kang kilalang mauutangan. Because yung bagay na yon is looking to the oil of another person. Hindi yun ang ibinigay sa kanyang solusyon. Kung mapapansin natin, kaya nagkaproblema ang asawa ng babae kasi nangutang. Asset ng iba yun eh. Okay? Asset ng iba ang kanyang ginamit. Kaya nung hindi niya babayaran, kaya lalo siyang ng problema. Hindi rin nagsuggest yung propeta sa story doon sa woman na umutang siya. Dahil kapag ginawa niya yun, maaaring magkalubog-lubog lang siya sa utang. Kaya one lesson, church, kaya tigilan na ang pagtingin sa asset ng iba. Sa halip tanungin ng sarili, what do I have? Ano ang meron ako na ibinigay sa akin ng Diyos? At pag tinignan natin ang ating mga asset, church, marami tayong makikita na akala lang natin wala. And the Lord assured us na napakarami nating asset na makikita. At lagi siyang magsisimula sa maliit or kakaunti. Now, what do you have? So, just look at what you have. Di pwedeng nalampasan ka ni Lord nung time na nagbigay siya ng blessing. Yung iba, sadyang maraming lang talagang nakuha dahil sumusunod at masipag. Pero yung iba nga, kahit tatamad-tamad at nakatihaya lang sa bahay, napapartingan pa rin ng blessing. Pero hindi ko kayo in-encourage na maging tamad. So, tandaan po natin mga kapatid na tayo ay nilikha ng Diyos. At bilang nilikha ng Diyos, we are capable of creating wealth. Capable of production, capable of being independent, and capable of receiving a lot. Kaya napaka-importante po na isipin natin what
do I have? Ano ang iyong talent? Ano ang iyong galing? So, meron tayo talagang palaging asset. And the main ingredient in solving difficulty is first look what do you have in your house. Kaya nga sabi sa isang utos sa 10 Commandments, do not covet your neighbor's goods, your neighbor's wife, or everything that is belong to your neighbor. So, ano-ano pa ang pwede nating maalala sa pamamagitan ng mensaheng ito? Sa mga magulang, father, mother, elder, try not to leave debt to your children as much as possible. Sa halip, be an asset, not a liability. Yung tipong kapag namatay tayo, iniiyakan tayo dahil tayo ay mamimiss. Hindi yung kaya tayo iniiyakan dahil tayo ay nag-iwan sa kanila ng malaking utang. Sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 14, children should not have to save up for their parents, but parents for their children. Sa Philippine culture, pansin natin yan. We are so nice. Mga parents, mga magulang, kapag malalakas pa sila, talagang nagtataguyod yan para sa mga anak nila. Which is, sooner or later, nababaliktad naman kapag ang anak na ang merong magandang hanap buhay, tumanda ng magulang, then yung anak naman ang kumakalinga sa kanilang mga parent. Maganda pong sinasabi sa verse na binasa natin patungkol sa mga parent na tungkulin ninyo ang inyong mga anak. Hindi yung tungkulin na magpaparami ng anak, tapos kapag tinanong, bakit po ang dami yung anak? Tapos ang isasagot sa'yo, kasi sila na lang po kasi yung kayamanan namin. Yung pala, kaya sinabing kayamanan kasi tagatinda ng sampagita, tagatinda ng sigarilyo, tagatinda ng basahan, tagapalimos, kaya pala kayamanan. At alam po natin hindi ganoon ang godly parenthood. We are supposed to provide for our children. Kaya dapat pag-isipan po natin kung need ba nating mag-insure or mag-invest. So mahalaga pong pinag-iisipan yan. Para kapag tayo namatay, iniiyakan lang dahil nalulungkot. Hindi dahil namomroblema sa pera. At ano pa po ang mga karagdagang lesson? Women, para sa mga kababaihan, do not be totally economically dependent on men, on your husband. Kasi pag lagi kayong nakasandal sa asawa nyo at kapag bigla yung namatay, matutulad kayo sa babae sa story. So, do not be dependent and overly dependent on men. Tandaan po natin that men and women were both given by God the capacity to create well. Pag tinignan natin ang huwarang may bahay sa Proverbs 31, sa verse 16, sabi doon, she considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. Nagtatanim, nag-agriculture yung huwarang babae rito. At sa verse 18, she sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. Magaling na babae. Her lamp does not go out at night. So, alam niyo po ba na sa Israel, according to studies, na ayaw nila sa dilim. Takot sila sa dilim. Kaya sa buong gabi, meron silang tinatawag na lamp or an evening lamp. At yung mga oil nila, dapat kalkulado nila yon hanggang umaga na hindi dapat mauubos. Kaya yung mga babaeng careless, pag sa ika-2 ng umaga namatayan ng ilaw, nagpapanik na yan dahil kulang na ang oil. Kulang na yung oil nila at dahil nga hindi sila naging marunong at hindi nila napagplanuhan.
Sa verse 24, she makes linen garments and sells them and supplies the merchants with sashes. And in verse 25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Mga nanay, mga kababaihan, you should be able to laugh at the days to come. Yung kapag maraming gastos dahil halimbawa magpapasko, tinatawanan nyo lang. Kasi marami kayong na-save. Hindi yung magtatago ka na kasi Pasko na naman. Yung kapag dumarating yung mga bayarin, di ba? Yung ating mga monthly bills, tinatawanan nyo lang. Nginingitian nyo lang kasi may resources kayo. Kapag may na-hospital na member ng family, di ba? Although malungkot yung pangyayari na yun, pero at peace kayo. Sasabihin nyo na lang, okay, ikuha natin siya ng maayos at air-conditioned na room. Why? Kasi may savings at income kayo. Makakaya nyong tawanan kahit ang problema. Yan yung sinasabi or ibig sabihin ng she can laugh at the days to come. And remember this, you can laugh at the days to come only when you work hard. And not only when you work hard, it is also when the Lord bless your work. Kaya dalawa dapat ang ginagawa ng tao. Una, nagtatrabaho siyang mabuti. At pangalawa, nabubuhay siya ng ayon sa kalooban ng Diyos. At nang sa gayon, yung tinatanim niya, si Lord ang magpapalago. Kasi hindi naman lahat ng naitatanim, lumalago. So, hindi naman lahat ng komersyo, nag-i-increase. Kaya kailangan natin ng favor ng Diyos. Pero hindi naman pwede i-favor ni Lord yung walang ginagawa. Kaya dalawa, hard work and pleasing God. And it's very important. To be true, it is not hard for God to bless us unless katulad tayo ng situation ni Job na under trial. So, isipin po natin yan, mga kapatid. And another thing we should remember, damihan po natin yung ating mga empty jars sa ating buhay. Faith in God, expectation from God, and readiness to receive the blessing. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. So, isipin po natin yung verse na yan. Diba? Imagine natin kung ano yung sinasabi ng verse na yan. Sabi, kaya ni Lord. Higit pa sa kaya nating hingin. Higit pa sa maaabot ng ating guni-guni, kayang ibigay ng Diyos. And another thing, make godly advice and make godly solutions. Your first, not last resort. Make God your first resort. Make godly advice your first resort. Hindi yung kapag wala na kayong maisip na paraan, saka kayo lalapit sa Diyos. Yung tipong saka na lang kayo magpe-pray kay Lord kung kailan ang laki-laki na nang aayusing mga gulo o problema na dumating. So, dapat kay Lord agad. And do not let emotions and emotional state paralyze you kahit kayo ay may problemang kinakaharap. So, even our emotional state will have its own time and space. Kaya kapag may problema, tama na muna yung mga drama-drama. Concentrate on how to solve the problem dapat. Kasi kapag puro emotion ang inatupag natin sa oras ng problema, lahat ng desisyon sira. At lalong lumalaki ang ating problema. And then, the final reminder na gusto ko pong iwan sa inyo, what do you have in your house? So, napag-isip na po ba yan? Hindi ko po sinasabing literal mong house, kundi what have you got under your management? Anong assets nyo? So, let us assess and appraise
enjoy what you have in your house. Wag lagi ang solusyon laging nasa iba. Okay? Laging nasa iba nyo hinahanap. Wag agad yung asset ng iba ang ina-apply ninyo sa inyong problema. Kasi it's not biblical and it's not godly. Meron tayo magagawa. You have skills, talents, knowledge, material things, connections, human relations. Tandaan po natin, wag nating baliwalain ang kakaunti. Why? Because little becomes much when you place it in the Master's hand. Walang maliit sa Diyos. Ang maliit ay napalalaki kapag ipinagkakatiwala sa Diyos. Lalo pat pag mayroong pananampalataya at mayroong willing magbigay at mayroong willing sumunod. Inanyahan ko po na tayo pong lahat ay magtapos sa isang panalangin. Tayo po ay maglaan sa Panginoon ng ilang sandali ng pananahimik. Kayo po ba ay merong pangangailangan? Kayo po ba ay merong need? What do you have in your house? Anong meron kayo? Anong mga katangian ang meron kayo? Ano ang kakayanan mo na pwedeng paramihin ng Diyos? Remember, the Lord does miracle. He turns smaller things into big things. Parating meron tayong bagay na pwedeng mapagsimulan. So what have you got? Anong meron kayo? Patuloy po tayong mag-reflect sandali. At kung kayo at ang ibang kakilala nyo ay may mahigpit na pangangailangan sa buhay at di nyo makita ng solusyon, count 7 assets. Challenge yourself to find your 7 assets. Remember, church, God is good. God is very good. Meron yan. Hingin sa Panginoon and let the Holy Spirit deal to each one of us. Tandaan na kung ano man yung need natin, the Lord has a solution for it. Speak to us, Lord. We thank you for your word and we glorify your holy and lovely name sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Patuloy pong sumaatin ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Panginoong Hesus at muli sa ating mga kananayan.
Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, but now and ever. Amen. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. A promise of love where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. Oh, I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place
Beauty that made his heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Sayaw, sayaw, ay.
Indayog, sayaw tayo. Hey, madlang pito, wala ba kayong kamay? Indayog, sayaw tayo. Hey, madlang pito, wala ba kayong kamay? Indayog, sayaw tayo. Sayaw tayo. Nakakahawa ang tempo, para bang babalik ka daw. Sayaw tayo. Wala ba kayong kamay? Sayaw, 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 sayaw. Sayaw tayo sa langit, para malaman babalik ka daw. Masalamat ang awit. Sayaw tayo. Nanalagay. Sayaw tayo. Wala ba kayong kamay? Sayaw tayo. Ang paglampit mo, nakakahawa ang tempo, para ba nababalik ka daw? Maalawa ang tono, para bang nababalik ka na natali. Sayaw na sayaw na sayaw na sayaw na sayaw. Sayaw tayo. Sayaw tayo. Sayaw tayo.